secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free and show the way. Now I am found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. All along, you were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you, more of you. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo ako sa pagbasa sa banal na salita ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa awit 34, 1-3. Magpuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Magpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ito ang mga salita ng Diyos. Patuloy nga po nating awitan ng Diyos at patuloy nga po tayong lumapit sa Diyos at ibigay ang nararapat sa Kanya. Patuloy nating ibigay ang ating puso para sa Diyos ngayong umagang ito. Dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa aking pusong dalisay. Ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin.
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong nasa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong nasa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa po magkaroon po tayo ng isang panalangin. Panginoon, minsan pa nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pag-ibig mo at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na sa araw ng sambahang ito, ikaw po ang makasama ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, samahan niyo nga po kami. Kayo po, Panginoon, ang patuloy naming makasama. Kayo nga po, Panginoon, patuloy naming maranasan sa buong sambahang ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating pong mga tahanan. Patuloy nga po nating awitan ng Diyos at ibigay ang nararapat sa Kanya. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you. Always God be praised. And we sing, the Lord is on high. The Lord is on high. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore
living Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adore you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adore you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus, Redeemer, robed in heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Patuloy po nating ipanalangin ang ating iglesia, kapilya, o bahay panalanginan. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoong Hesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito ng patuloy naming paglapit sa iyo. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin sa aming kalagitnaan. Sabi niyo nga po, 1, 2, o 3 na nagkatipon sa iyong kalagitnaan ay naroon ka po. Patuloy po namin pinagkatiwala sa iyo ang bahay panalanginan sa Cavite, sa Amparo, sa Dagat-Dagatan, sa Sauyo, sa Batasan, at sa Maligaya. O God, patuloy ka naming pinupuri sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat iglesia na meron kami, Panginoon, sa iba't ibang lugar. Alam namin na Ikaw ang Diyos na patuloy na humahawak sa iyong mga anak at patuloy na sa kabila ng pandemyang ito ay nagpapatuloy, Panginoon, ang iyong mga anak upang maipahayag, Panginoon, ang mga salita mo sa bawat iglesia. Salamat po na Ikaw po ang Diyos na maitaas sa lahat ng ito at patuloy mo pong gamitin, O God, ang iyong mga anak na sa bawat simbahan, Panginoon,
ng Blessed in Christ Church, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po ng karunungan ang aming mga pastors, leader, Panginoon, na namamahala sa bawat iglesyang ito. Salamat, O God, sa patuloy mong pag-intervene sa buhay ng mga kapatid. Alam po namin, Panginoon, na iisa kaming pamilya. Iba't ibang pagkatawag mo sa amin. Ngunit salamat, Panginoon, sa iglesyang ito na itinatag mo. Simula pa ng una hanggang sa mga araw na ito at sa muli mong pagdating. Naway, Panginoon, ang iglesyang ito, madatnan mo, Panginoon, na gumagawa, O God, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Salamat po ng marami, O God, sa patuloy mong pagkilos, Panginoon. Sa kabila ng pandemya, through online, O God, through virtual, Panginoon, nagpapatuloy ang iglesia, Panginoon. Alam namin, O God, na hindi makapagagapi, Panginoon, ang kaaway sa bawat iglesia, Panginoon, ng Blessed in Christ at sa iba't ibang mga iglesia pa, Panginoon. Salamat, O God. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa lahat pa po ng ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin sa bawat iglesyang ito. Alam namin, O God, na ikaw lamang ang Diyos na tinataas at sinasamba, Panginoon, ng mga kapatid namin dito. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin at dakilain, Panginoon, ang iyong pangalan sa mga iglesyang ito. Muli, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen. 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 Efeso 1:3-6. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo ay itinalaga niya ng una pa upang ampunin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang kalooban. Ito ay kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal. Efeso 1:3-6. Purihin po ang Diyos sa panibagong linggong ito. At samahan po niyo ako. Tayo po ay mag-aral ng mabuting balita. Tuklasin po natin ang laman po nito. At ang tema po natin ngayong buwan na ito, kasama natin ang Diyos na mapagpala. At ito po ay nais po nating basahin ang Efeso 2:1 hanggang 10. Sabi po rito, "Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandahang loob.
Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kaniyang nilalang. Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinilaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng mga talatang ito. Tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin o dakilang Diyos. Salamat po sa salita mo. Patuloy kang mangusap, Panginoon. At makita po namin, Panginoon, ang kalalagayan ng tao, O Diyos, na kung saan, O Diyos, ay iniligtas mo, Panginoon. At inaalala po namin sa nakaraang linggo ang pagliligtas na ginawa mo, Panginoon. Nang ikaw ay muling mabuhay, pinakita mo ang pagtatagumpay, Panginoon. At kasama kaming nagtagumpay. Ama, pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salitang ito. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa na nakikinig. Makarating po ito sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya, at makarating pa ito, O Diyos, sa malayong lugar. Sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala ang aral na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patay na binigyang muli ng buhay. Ayan, napakaganda po ng mga salita na ating pong binasa na dati sabi po patay, ngunit binigyan ng bagong buhay. Kaya purihin po ang Diyos. Paano tayo tumanggap ng pagpapala? Kasi ang Diyos po ay mapagpala. Hindi lamang po sa spiritual na bagay, hindi lamang po sa material na bagay, kundi maraming pagpapala tayo na tinatanggap na kailangan po nating mabigyang pansin. Una po, ano po ang ating tinanggap na pagpapala? Ano po ang kalalagayan ng tao? Nais nating tingnan ano yung kalalagayan ng tao. Ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Yun po ang nais nating unang makita. Letter A, ang tao ay patay dahil sa pagsuway at kasalanan. Kaya po maraming tao ang patay. Akala natin may buhay, ngunit sa paningin ng Diyos, siya ay hiwalay dahil sa pagsuway at sa kasalanan. Tingnan po natin ang talatang 1. Efeso 2, talatang 1. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kaya po, ang tao na sumusuway sa Diyos o namumuhay sa kasalanan, siya po ay patay. Nangangailangan siya ngayon ng pagkalinga ng Diyos. Nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. At ang kasalanan ang naglayo sa atin sa Diyos. Kaya nararanasan natin ngayon ang problema ng mundo dahil sa paglayo ng tao sa Diyos. At yun po ay kasalanan. At ang tingin ng Diyos sa tao, sabi ni Pablo, kayo ay patay dahil sa inyong pagsuway at sa inyong mga kasalanan. Kaya halina po't tingnan natin ang kabutihan ng Diyos na bagamat patay pero binigyan ng buhay ng Diyos. Ganun po ang kadakila ang pag-ibig ng Diyos na tayo ay dating patay, hiwalay sa Diyos, gumagawa ng iba't ibang kasalanan, pero minahal pa rin tayo ng Diyos. At ang pagpapala niya ay dumadaloy po sa atin. Kaya nakakalungkot po na marinig
na marami palang tao ang lumalakad. Ngunit sabi ni Pablo, patay dahil sa pagsuway at sa kasalanan. Meron pa bang pag-asa ang tao? At yan po ang kalalagayan ng tao. Ang tao ay hiwalay sa harapan ng Diyos. Amen. Yun po ang pangalawa. Sa verse 2, ang tao ay hiwalay sa Diyos. Hindi lamang po siya patay, kundi ang sabi po sa verse 2, siya ay hiwalay sa Diyos. Ngayon palang taong masuwayin at namumuhay sa kasalanan, siya ay hiwalay sa Diyos. Verse 2, basahin po natin. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ayaw pasakop sa Diyos. Therefore, ang tao ay hiwalay dahil sa kasalanan. Hiwalay sa Diyos. Tingnan pa po natin ang kalalagayan ng tao. And verse 3, ang tao ay kinapupuutan ng Diyos. Hindi lang patay, hindi lang hiwalay sa Diyos, siya ay kinapupuutan ng Diyos. Hindi po ba natin nararamdaman ang puot ng Diyos ngayong panahon na ito? Na nagagalit na ang Diyos dahil sa mga kasalanan na yon. Basahin po natin ang verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga kitaong kinapupuutan ng Diyos. Lord, patawarin mo po ang bansa. Patay dahil sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, kinapupuutan ng Diyos. Saan patungo ang tao? Kung ganito ang kalalagayan, hindi ba pupulutin siya sa impyerno? Hindi ba tatanggap siya ng kaparusahan? Dahil ang tao ay patay, ang tao ay hiwalay sa Diyos, dahil ang tao ay kinapupuutan ng Diyos, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Yun po ang katotohanan. Kailangan pala ng bawat isa ang kaligtasan. Kaya pinaalala sa atin yung Holy Week na yon, yung mahal na araw na yon, para alalahanin mo ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Siya ay namatay, inilibing, ngunit sa loob ng 3 araw siya ay muling nabuhay upang ipakita ang pagtatagumpay ng ating Panginoon at kasama tayong nagtagumpay. Tandaan po natin, kapag ang tao ay patay, siya ay hiwalay sa Diyos, siya ay kinapupuutan ng Diyos, at ang kaparusahan ng Diyos ay tatanggapin niya. Ngunit salamat sa biyaya niya. Dahil ang Diyos ay mapagpala at ang biyaya niya ay sapat, sumagana ang biyaya, ang habag ng Diyos sa atin. Ang tao ngayon ay nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Tingnan po natin. Kanina tiningnan natin ang kalalagayan ng tao. Ngayon tingnan po natin ang kasaganaan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Kasi nangangailangan ng kaligtasan. Pero dahil ang Diyos ay mapagpala sa maraming bagay, puspos ng pagmamahal sa bawat isa. Una po, ang tao ay kinahabagan ng Diyos. Amen. Kinahabagan ng Diyos. Efeso 2. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos. Wow! Pag sinabi pong sagana, hindi mo kayang sukatin yung kasaganaan, yung pagpapala na yun na ibinigay ng Diyos. Yung habag na yun, yung awa na yun, yung pag-ibig na yun,
Yung biyaya na yun na ipinagkaloob sa tao, na bagamat ang tao ay patay dahilan sa kasalanan, siya ay hiwalay sa Diyos, siya ay kinapupuutan ng Diyos, ngunit inibig niya ikaw na nakikinig ngayon. Inibig ka ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi lamang po kinahabagan ng Diyos. Ang tao ay minamahal ng Diyos. Verse 4, letter B, napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen. Kaya ganun po kasagana ang Diyos magmahal. Napakadakila, hindi kayang sukatin yung pag-ibig na yun na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumasampalataya. Hindi lamang po yun. Ang tao ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Amen. Kaya inaalala po natin yung araw, yung linggo ng pagkabuhay. Pinatunayan doon ni Kristo ng ating Panginoon ang pagtatagumpay niya doon sa krus. 2,000 taon na ang nakararaan. At ikaw at ako na sumampalataya sa ating Panginoon ay tumanggap ng pagliligtas ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Amen. Efesos 5:2-5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Purihin po ang Diyos. Hindi lamang po yung pag-ibig, kundi sabi po rito, letter D, ang tao ay pinaging isa kay Kristo Jesus upang mamunong kasama niya. Amen. Pero mo yan, dati hiwalay tayo sa Diyos dahilan sa kasalanan. Pero pinagbayaran ng ating Panginoong Hesus ang lahat nating kasalanan. Hindi po kasalanan ng ating Panginoon sapagkat wala siyang kasalanan. Ang binayaran niya, yung kasalanan mo, yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Pinagbayaran ng ating Panginoong Hesus. At nung mapagbayaran na yan na yon, at nung sumampalataya ka sa Kanya, pinaging isa ka. Ngayon, ikaw ay naging anak ng Diyos. Dahil sa ating pagiging isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya. Anong layunin? Upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Wow! Amen! Napakaganda pala ng kalalagayan ng tao sa piling ng Diyos sa kahariang inihanda niya. Ang tao ay pinaging isa kay Kristo Jesus upang mamunong kasama niya. Amen. Ito pong ibig sabihin doon. Ang kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos ay ipinadama sa atin nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tumanggap ng ibayong pagpapala mula sa kanya. Kapatawaran. Tinanggap natin. Tinubos tayo ni Jesus Christ. Amen. Pangatlo po, ano ang layunin ng Diyos sa pagliligtas niya? Dapat po nating makita, hindi lang basta tayo iniligtas. Letter A, upang ipakita ang pagpapala ng Diyos, ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Verse 7, upang ipakita ang pagpapala. Sapagkat sinabi po natin, ang Diyos ay mapagpala. Dating patay, muling binuhay, ang layunin upang ipakita ang pagpapala ng Diyos, ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Verse 7, sabi po rito,
Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pangalawa po, upang ipakita na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa atin, hindi mula sa iyo, hindi mula sa tao. Verse 8, nais po nating basahin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Amen. Kasi baka may maipagmalaki. Kaya akong naligtas kasi ang dami kong ginawang mabuti. Hindi po yun. Wala pong perpektong tao. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala. At kailangan natin ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na siya ang naghandog ng buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang layunin ng Diyos ay upang ipakita na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa atin. Letter C, upang walang maipagmalaki ang tao sa Diyos. Sabi po sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Yun po ang sabi diyan, upang walang maipagmalaki ang sinuman. Yun po ang nais nating ipakita. Yung layunin na yun ng Diyos sa atin. At pang-apat po, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Amen. Na hindi lamang po tayo binuhay, kundi upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong paman upang gawin natin. Amen. Upang gawin po natin. At sa ating pong pagtatapos, ang pagpapala ng Diyos ay ipinadama sa atin noong tayo'y patay pa dahil sa ating pagsuway at kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos at sa biyaya niya ay pinakita sa atin. Ang kanyang kagandahang loob nang ibigay niya si Kristo upang pasanin ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ay muling nabuhay upang patunayan ang tagumpay ng kanyang pagliligtas. Tinubos tayo ni Kristo upang ipadama ang pagpapala ng Diyos at upang iukol natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ano po ang aral? Ang layunin ng pagliligtas ng Diyos. Una po, pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Pangalawa, maipadama ang dakilang pag-ibig at pagpapala ng Diyos. At magbigay kapurihan sa Diyos ang bawat isa sa paggawa ng mabuti. Ano po ang dapat po nating gawin bilang tugon natin, mga mananampalataya? Ano ang maaari nating tugon sa pagliligtas ng Diyos? Yun po ang iiwan ko po. Kayo po ang sasagot. Paano mo maipapakita na ikaw ay iniligtas ng Diyos? Yun po ang iiwan ko po at tanong bilang pagsasabuhay natin
sa ating pang-araw-araw, ano po ang tugon mo sa pagliligtas ng Diyos? Amen. Purihin po ang Diyos sa mensahe niya ngayong umagang ito. God bless po. O Diyos, sa iyong lahat ang pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ang pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Efeso 2:8-10. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Efeso 2:8-10. Halina po, samahan po niyo ko sa ating pagtatapos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na dakila, pinupuri ka namin. Ama, salamat. Salamat, O Diyos, sa pagliligtas mo, Panginoon.
Salamat dahil ito'y biyaya na kaloob mo, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na mapagpala sa lahat ng bagay. Ama, tinataas po namin sa iyo ang buhay ng bawat isa. Lalo na po ang mga Pilipino na hindi pa nagbabalik loob sa iyo. Kilalanin ka, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos. At dalangin namin, O Diyos, na magbalik loob ang maraming Pilipino, O Diyos, upang mapalaya na sa pandemyang ito, Panginoon. Ama, minsan pa pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ang bawat mananampalataya, Panginoon, patuloy mong gamitin kami, Panginoon, na maghayag, Panginoon, ang pagliligtas po upang makita, Panginoon, yung kabutihan mong ginawa doon sa krus. Ikaw, O Diyos, ay nagtagumpay nang ipakita mo, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay. Purihin po ang iyong dakilang pangalan at maging, Panginoon, sa panahon po ngayon. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa. Marami pong dumaraing. Marami po ang nahihirapan dahilan sa kawalan ng trabaho. Dahilan, O Diyos, sa pandemya, Panginoon, marami pong tao ang naapektuhan, nawala ng trabaho, nawala ng humina ang negosyo, nawala ng kita. In Jesus' name, Ama, tinataas po namin sa iyo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang nakakaalam ng higit na mabuti sa bansang Pilipinas. Tinataas po namin. Patawarin mo po ang bansa sa mga kasalanan at ibalik, Panginoon, O Diyos, ang buhay, Panginoon, ng mga taong ito, O Diyos, ay magbalik loob sa iyo. Ibalik, Panginoon, ang dating relasyon na yun sa iyo, O Diyos. Manumbalik ang bawat Pilipino. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala. I-bless mo po, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, ang mga nawala ng trabaho, magkaroon muli ng trabaho. At sa panahon na ito ng ECQ, Panginoon, Lord, ipadama mo po ang pagpapala mo, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpala sa lahat ng bagay. Abutin mo po ang mga pangangailangan. Ingatan mo po ang bawat isa, O Diyos, maging ang lahat ng Pilipino saan mang sulok ng daigdig. Ingatan mo po, Panginoon, sa virus na ito, Panginoon, na kinakatakutan, O Diyos ng mundo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak at patuloy na mahayag ang kabutihan mo, O Diyos, sa bawat araw. At purihin po ang iyong dakilang pangalan, ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ay sumagana po sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Kapalagi di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Sapat na Biyaya may sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ang aking pasto hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang maghihiling pa, pagkat ika'y
sapat na, ika'y sapat na, at higit pa.